Hello mga inday, mga dudong, mga auntie. Welcome back sa aking channel at ay nako, marami na naman magsasabi sa inyo mga inday na mag-upload na naman ako ng problema. Ito naman talaga kasi yung nangyayari mga inday ba sa last video ko, 'di ba? Nag-travel ako papunta dito sa Negros, iniwanan ko si Eric doon sa Cebu. Hindi ko inakala mga inday na magtatagal ako dito sa Negros at hindi ko inakala na hindi ko mababalikan si Eric kaagad. Akala ko mga inday mga 3 days lang kami or 4 days or 5 days lang kami maghihiwalay. Pero ngayon mga inday, it's been almost magto 2 weeks na simula na hindi ako nakabalik sa Cebu mga inday. Kasi yung pagbiyahe ko papunta dito sa Negros Island mga inday sa probinsya namin is may kasama akong kaibigan from Germany. So gusto niyang pumunta dito sa amin mga inday. So pinatulog ko siya dito sa kwarto libre. So travelers din siya mga inday, isang backpackers travelers taga Germany. So friend siya ng friend ko din noon taga Germany at pinakilala ako. Tapos syempre mga bata pa siya mga inday, mga 23 years old, and na wala na siyang trabaho ngayon at yung trabaho niya for the last 2 years is nasa gym siya, gym instructor, yung babae, yung friend ko na si Hana mga inday. Tapos naawa ako sa kanya, kaya para siya makabudget mga inday, pinatuloy ko muna siya dito sa amin ng isang linggo. So ako yung nag-tour niya dito mga inday sa amin, pinakita ko sa kanya kung ano yung mga kabuhayan namin dito. So siya din mga inday, gusto din siyang maka-experience, kaya tumulong siya sa amin na mag-peel ng mais, mamugha og kahoy, pangsugnod mga inday. So gusto niya madranasan yung mga manual na ginagawa namin dito sa bahay. Tapos hindi ko nakala mga inday na after 2 days kami dito, simula nung dumating kami galing ng Mualboal, nagkasakit si Hana, nagkasakit siya. Sobrang sakit yung ulo niya, tapos sinipon siya, tapos ang sobrang sakit daw ng lalamunan niya mga inday. Syempre kay bisita man ako siya, ako yung nag-alaga sa kanya mga inday, pinapainom ko ng tambal. So after 3 days hindi pa rin siya naging okay, dinala ko na siya sa clinic at nagpa-check up kami para mabigyan siya ng antibiotic. Kaso nga lang ayaw niyang uminom ng antibiotic kasi before siya nagpunta dito sa Philippines, na food poison siya, galing kasi siya sa Indonesia. Tapos na food poison siya sa manok na kinain niya. Tapos hindi siya feeling well dito sa Pilipinas for 10 days. So tapos umiinom siya ng antibiotic. Tapos hindi na daw siya gusto uminom ng antibiotic ngayon mga inday. So ako naman dito, hindi ko masyadong naasikaso yung business permit ko sa pag-renew mga inday, kasi nga hindi ko siya maiwan-iwan kasi bisita ko nga siya pa. Tapos si Eric mga day, kahit na malayo kami ni Eric, nagko-contact kami sa isa't isa. Sinasabi ko sa kanya na kumusta siya, kumusta ka. Kasi mga inday, may feeling ako na hindi ko maintindihan, na nagdoble-doble na siguro yung emotion ko ngayon mga day, kasi iniwan ko si Eric na yung utak ko andun yan sa kanya. Tapos nung nalaman ko pa mga inday na bumalik yung ubo ni Eric, yung plema niya, nagkasakit sa Eric sa Cebu, tapos wala ako mga inday. So nag-alala ako. Tapos noong isang gabi mga inday, pagdating ko dito sa bahay, nabalitaan ko na yung lola ko is na-admit na hospital. Siya po yung lola ko na paborito po ako mga inday, na every time na malalaman niya na andito ako sa Negros, dito ako sa amin, kahit na malayo, medyo malayo yung bahay nila, lalakadin niya. She's 85 years old mga inday, maglalakad lang siya talaga dito para makita niya ako. Tapos kapag nakita niya ako mga inday, yayakapin niya ako, hinahagan niya ako mga inday. So binisita ko siya dito sa Medicare Health Center namin. Tapos yung ano ng lola ko, yung balat ng lola ko, yung katawan ng lola ko mga inday is nag-yellow siya. So yung pain na nararamdaman niya is yung pain na kagaya ng mama ko mga inday noon, yung kuto-kuto, masakit daw yung puso niya, masakit daw yung likod niya, masakit daw yung tiyan niya. Tapos hindi siya makaihi mga inday, tapos sobrang yellow si lola. So another ko anak po ni mga inday ba, another problema, another gasto. And si Eric nagkasakit. Tapos hindi ko alam, parang gusto kong
gusto kong hatiin yung katawan ko na gusto kong umuwi na muna sa Cebu. At the same time naman, kailangan ako dito kasi nga yung nangyari. Tapos si Hana nagkasakit din. Si Hana, mga inday, andun siya sa labas ngayon. And parang kasi nga mga inday, it's been 3 days or 4 days. Hindi na ako masyadong nag-upload sa inyo kasi usually nag-upload ako nung kasama na kami ni Eric. Kaya minsan na lang ako mag-vlog or mag-update sa inyo mga inday kung ano yung takbo ng buhay ko. Kasi nga andito ako sa probinsya. At marami na namang nasasabi sa inyo na pag mag-upload ako ng video namin ni Eric mga inday, kasukaon daw, magilulod daw. So, kung ganyan yung mga nasa isip ninyo, kapag tumitingin kayo sa video namin, wag nyo na lang tingnan. Skip nyo na lang yung video namin mga inday. But anyway, sinabi ko kay Eric na uuwi ako. Sabi niya ayaw niya kasi mas importante daw ako dito mga inday. Kasi nga andun sa lola ko. Tapos si Hana nagkasakit pa din. Tapos kagabi mga hindi dalawang gabi na hindi masyadong makatulog yung bisita ko na si Hana kasi nga yung ubo niya palaging umaatake paggabi. Tapos yung ceiling fan mga inday siguro nakaapekto. Tapos naisip ko, bakit ganito sa bahay or dito, bakit ganito every time na may bisita ako? Kasi nung una si Eric pumunta dito mga inday, nung Christmas nagkasakit siya. Halos isang buwan kami dito nagstay sa Mabinay, nagkasakit si Eric. Ngayon naman may bisita naman ako, taga ibang bansa, nagkasakit din mga inday. Hindi ko alam, naglilinis naman ako dito sa kwarto. Hindi ko alam kung alikabok ba or kung ano, or tapos wala naman akong natanggap na alert galing sa volcano na eruption mga inay. Wala naman ako natanggap na text, so siguro hindi na nagbuga ng abo. Pero bakit nagkakasakit sila mga inday kapag every time mapupunta sila dito sa bahay ba? So, yan yung question ko. Kaya, kung minsan mga inday kasi nagta-travel ako, marami akong mga friends na na-meet, gusto nilang maranasan dito sa buhay bukid. Si Christina mga inday yung kasama ko noong nasa Bohol ako. Pabalik siya dito sa Pilipinas nga sa susunod na araw. Magkikita na naman kami mga inday. At gusto din niyang pumunta dito sa amin. So, napaisip na ako kung itutuloy ko ba yung pagpunta niya dito sa amin mga inday kasi maiiwan ko na naman sa Eric. Tapos baka pag-abot din magkasakit ragyapon po ang akong bisita, ako ragyapon nga hago, responsable ko mga inday. Tapos dapat prioritize ko si Eric kasi nga ganong mga inday. So sabi ko, may na-feel lang ako mga inday. Tapos hindi lang sinabi ni Eric sa akin. So tinawagan ko siya nung isang gabi. Sabi niya okay lang daw siya. Pero yung nagkausap ko mga inday, nag-ubo siya ng ubo. Nahugal pa iba. Parang na-remember ko yung paano siya magkasakit dito sa Mabinay. Sabi ko bakit hindi mo sinabi sa akin? Sabi niya hindi na daw niya sinabi sa akin kasi okay lang naman daw siya. At ayaw niya ako mag-alala. Kasi nga I'm super stressed na dito sa amin mga inday. Sa mga ginagawa ko. Sa mga pangyayari, ganun. So ayaw na niya madagdagan. Sabi ko nga dapat sabihin mo sa akin kung anong nararamdaman mo kasi ikaw yung priority ko. So uuwi na sana ako ngayong araw mga inday, pero tumawag sa Eric sa akin agad-agad. Pag sabi ko sa kanya na I will go home, I will go there, uuwi na sana ako mga inday, pero tinawagan niya ako agad. Sabi niya no, magstay ka muna dyan, tapos mentally stable yung utak mo kasi honestly mga inday, hindi talaga mentally stable yung utak ko ngayon kapag nagbamaneho ako, nagdadrive ako pa uwi ng Cebu kasi magdadrive lang ako ng motor mga inday. So gusto ni Eric na maging mentally stable yung utak ko or yung mood ko, yung emotion ko mga inday bago ako mag-drive kasi galing dito papuntang Cebu I think 10 to 12 hours mga inday yung biyahe. So aantayin ko na lang muna din na maging okay ako, but hopefully this week mga inday is makakauwi na ako sa Cebu para maalagaan ko si Eric. Tapos yung business permit ko naman, akala ko na hindi ako pwedeng makapag-renew na wala yung mga previous documents ko mga inday. So nagpunta ako kanina sa office and thankfully na binigyan nila ako ng
ng mga documents na kailangan kong i-ready. So nakapagpa-extray na ako mga inday, nakapagbayad na din ako ng police clearance, tapos yung stool exam na lang, bukas na lang ako magpa-stool exam kasi hindi na ako makapoop ngayon kasi hindi na sila tatanggap ng stool exam around 11 to 12. So hindi ko siya ma-finish process ng one day lang mga inday. Tapos may solid waste management pa na meeting or seminar sa Wednesday. So probably makauwi ako ng Cebu mga inday Saturday or Sunday. Pero sabi ni Eric okay lang daw siya. Pero kahit alam mo yung sa Eric mga inday, sinasabi niya na okay lang daw siya. Pero in reality mga inday, muna kinhawa na niya pareha doon sa United States. Alam ko na sana yan sa Eric mag-isa mga dahil kasi ilang ang tagal ng panahon na nag-isa lang yan sa bahay nila. Tapos yung bahay nila sa Amerika ang laki, sobrang laki mga inday, pero layo ng kapitbahay. So pag sabi ko ba na naghisgot nung nagsabi man to sa Eric na baka dumating ang point na makapunta ako ng Amerika, pagtingin ko sa bahay ng mga inay, ang laki, tapos madaming mga limpyahon kasi alam nyo mga matanda na yung nakatira doon. So ang daming mga marumi yung bahay ng mga inday, kulang sa linis, kulang sa pag-aruga kasi walang babae, tapos matagal na wala na yung mama ni Eric. Ayun mga inday. But anyway, pag ako siguro makapunta ng US, sobrang maano ako, parang burag mingawan jud kay ko maayo mga inday kasi nung mga relatives na kapitbahay lang ni Eric, ang layo ng mga kapitbahay nila mga inday. Ito, naglalagay ako ng lotion sa paa ko mga inday kasi hanggang ngayon yung problema ng paa at saka sa kamay ko andito pa rin mga inday. Yung nagka-crack pa din yung kamay ko at saka paa ko ba, tapos ako sobrang kate. So isang taon ko na itong dinadala, pero ako na lamang ng ginabali wala mga inday kasi ano na lang ba kanang burag I leave it na lang. Pero hassle mga inday. Ay, naku, sana yung kay lola ko inday, na-refer na siya sa Dumaguete. Tapos ang sakit ng lola ko is hepatitis B. So nag-research ako mga inday, yung hepatitis B is pwede siyang makatakod sa uban nga tao through liquid or kanang basta dili siya airborne mga inday, pero pwede siyang maka ano ng tao. So sinabi ko na yung kasama ni lola na mag-ingat kayo, na mag-wear sila ng mask kay delikado ang hepatitis. Siguro si lola, yung lola ko kasi mga inday, siguro the reason why na nag-yellow siya kagaya ng mama ko noon mga inday, because may arthritis kasi si lola. Tapos kapag sumasakit yung tuhod niya, umiinom siya ng antibiotic na ano ba yun, apinak ba yun mga inday, or basta antibiotic na pangpawala sa sakit, tapos makakalakad na siya. So, palagi siyang umiinom hanggang siguro nag-surrender na yung liver niya, kaya siya nag-color yellow mga inday. And binisita ko si lola na I remember my mother, na-remember ko si mama mga inday na same din yung sakit niya nung ang maglugo siya ginhawa, tapos masakit yung tiyan niya, yung kuto-kuto mga inday, sumakit, tapos nag-yellow din si mama. So nung tumitingin, kasi si mama kasi, tapos yung lola ko, mama kasi ito ng mama ko. Pareho talaga sila ng mukha mga inday. I mean, wrong explanation. Itong lola ko is mama ng mama ko. Ang hirap i-explain na. Yung totoong mama ng mama ko is namatay. Bata pa si mama. So yung kapatid ng mama ni mama ang nag-alaga sa kanya, kaya inadapt siya. Yan yung lola ko ngayon mga inday, na kapatid ng mama ko. So kayo nang bahala mag-intindi oy. Basta adopted na lang yan si mama ko mga inday sa kapatid niyang mama niya. So kaya nag-iba yung apelyido ng mama ko kasi about 1 years old pa lang si mama ko, namatay na yung totoo niyang mama mga inday, kaya inadapt na lang siya ng kapatid ng mama niya. So pareho sila kaayaw ng mukha. Nakita ko yung sobrang sakit na iniinda ko, nararamdaman ni lola mga inday. Nakita ko talaga na sobrang sakit. Tapos nakita ko ang mukha na naman ni mama mga inday na andun kami sa hospital. So biglang bumalik
Kaya honestly hindi ko alam kung stable ba yung utak ko ngayon kasi nabalaka ko. I'm concerned, I am confused, and parang namuipuy ako ang kaugaling ng mga Inday na parang hindi ko alam kung saan yung uunahin ko o si Eric ba, o uuwiin ko ba, or sana makasurvive si Lola sa ano. Hindi ko alam mga Inday. Kaya naguguluhan ako and I'm not really mentally well kapag nagdadrive ako ng motor pabalik ng Cebu. So, ito lang muna ang maibibigay ko na update sa inyo ngayon mga Inday. And hopefully okay kayong lahat. Malapit na mag-Valentine's Day, araw ng mga puso. But for real mga Inday, every day is a Heart's Day. And ayun pa nga, kasi gusto ko umuwi ng Cebu. Kasi nag-alala ko kay Eric. Tapos yung birthday ng papa ko is sa February 14, araw talaga ng mga puso. At yung mga kapatid ko andito sa akin, tinatanong kung anong gagawin namin sa birthday ni papa. Kasi halos ng mga desisyon dito mga Inday, we are connected. Na, tapos hindi kami nag-decide kung hindi alam ng pamilya or ng isa't isa. So, sa akin, nagtatanong sila sa akin kung ano yung gagawin ko, kung may surprise ba or but anyway, ang priority ko ngayon is ma-okay yung pakiramdam ko, ma-okay yung si Lola, ma-okay si Eric, ma-okay lahat mga Inday. So, pasensya na po talaga, and dito lang muna po yung update ko. Ingat po kayo.